Good morning! Good morning po sa inyo, sa ating mga kapatid na nandito sa ating bahay-simbahan at sa ating mga kapatid who are joining through our online worship sa iba't ibang pati ng mundo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. And bago po tayo magpatuloy sa ating mga pahayag, may I invite everyone to close their eyes and bow down their heads. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, kami ang inyong mga anak ay nandito sa inyong bahay upang magbigay puri at pasasalamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Sapagkat ang inyong pagmamahal, Panginoon, ay tunay at takila kahit na kami, Panginoon, ay patuloy na nagkakasala. And it's for that reason, Panginoon, na kami ay lumalapit ng may pagpapakumbaba, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa nitong nakalipas sa linggo. Panginoon, linisin niyo po kami at kami sana ay maging karapat-dapat na humarap sa iyo at tumanggap na inyong pagpapala. Panginoon, maraming salamat sa mga blessings, Panginoon, na aming na-receive nitong nakalipas sa linggo. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan, Panginoon, karagdagang taon sa kanilang buhay, binabalik namin ang pasasalamat sa inyo. Sa aming mga professionals, Panginoon, na patuloy na ine-enjoy ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Patuloy na pinagkukuhanan ng means para tustusan ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat. Sa mga estudyante namin, Panginoon, na patuloy na nakapag-aral, Panginoon, sa pag-iingat mo sa kanila sa pagpasok, pagbigay ng katalinuhan sa kanila, Panginoon, at kasipagan. Maraming salamat. Sa mga senior citizens namin, Panginoon, na patuloy niyong binibigyan ng kalakasan at kalusugan, Panginoon, inyong pag-iingat, Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa inyo. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay makakarinig ng inyong mga salita, Panginoon, na ihahatid sa amin na aming mahal na pastor na Ted Ribo, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang aming pastor, bigyan niyo po siya ng katalinuhan at kalakasan upang mahihatid niya sa amin ang mensahe na nais mong iparating sa inyong mga anak. Ang lahat ng ito, Panginoon, na aming pinapanalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good morning po ulit sa inyong lahat. Okay. So, let's start with our announcements. So, for our weekly schedule, patuloy po natin itong nire-remind sa lahat na every Sunday, our prayer time starts at 9 a.m. and followed by our Sunday school at 9:15. Kanina po medyo konti ang dumalo, understandable because of may mga kapatid po tayo na maaring nagpunta sa mga probinsya or nagpunta sa kanilang mga sementeryo upang dumalo sa kanilang mahal sa buhay. Okay lang po yun. But this morning, we had a good lesson from our Pastor Armando talking about the gospel and how to deliver it. So, mas maganda sana kung ang mga dadalo ay yung mga mas nakabata, yung mga professionals natin, because they are the ones, or we are the ones who are supposed to do that moving forward, hindi yung mga senior citizens, no? Kaya lang, mas madami yung senior citizens kanina. So, we continue to encourage everyone to attend the Sunday school. At 10 a.m., we start our worship proper. So, this morning, we started at 10:02. It's an improvement from our previous Sundays. We always start late. So, kanina 10:02. Good job. Okay. GNCF Professional Bible Study. So, first and third Mondays of the month. So, bukas magkakaroon po tayo ng professional Bible study to be led by, of course, our Pastor Ted Ribo. So, I hope that mas marami pong makakadalo. Bukas and on the third Monday. Online po ito. So, ina-announce naman po natin yung ating Zoom link sa ating Messenger group chat. Every Tuesday naman, our online prayer meeting starts at 6:30 p.m. Pinapanungunahan po ito ng ating Pastor Chairman Armando Santos. And of course, every Friday at 6 p.m.,
our LVES Batch 61, and RCHS M2 Bible Study naman po. Again, sa pangunguna ng ating pastor at chairman. Every Saturday naman, we have our Men and Women Bible Study. It's at 9:30 a.m. First and third Saturdays of the month, online po ito. And every second and fourth Sunday, on-site. Yun po yung kanina. And once a month, we do our Aros Caldo outreach. Ito po ay ginaganap na every Saturday or once a month ng Sabado at 9 a.m. So for this, nitong nakalipas na, this coming Saturday, tayo po ay magkakaroon ng Aros Caldo outreach with prayer. Tama po ba, Pastor? With prayer. So for October, November, so November na po ngayon, we continue our message series theme, Learning from Giants of Faith. So maganda po ang ating nagiging pag-aaral. And as always, we continue to encourage everyone na makiisa, lumahok, at makinabang, especially on our Sunday schools. Kasi pagdating ng mensahe, gaya po ng sabi ko dati, wala po masyadong interaction dyan. Hindi po tayo nakapagtanong, hindi rin tayo natatanong isa-isa ng ating mensahero. So we only have that opportunity during Sunday school. So let's make it a point that we get to attend the Sunday school. So, nilagay po ng ating chairman dyan yung mga values. Mga values na ating nakukuha whenever we attend Sunday school. Number 1, it's a place to grow spiritually and deepen relationship with God. Number 2, it is a place to learn the Bible, which can help you understand God's will and how to apply in your life. Because aminin po natin, pagdating natin sa bahay, how often do we open our Bibles? So at least man lang, every Sunday, we get to open and read our Bible. Number 3, it can help build meaningful relationships with others and feel a sense of belonging. Because it is a form of fellowship. Tayo po ay magkakasama, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng exchange of understanding and ideas, and nakakapagtanong po tayo sa ating mensahero. Number 4, it can be a family activity where one can participate in Bible study. So, I always appreciate si Diche at saka si Tito Junior. No? Lagi silang magkasama. Banding na nila yon. So, they do that every Sunday. Our Christmas tree offering and family day will be earlier this year. It will be on December 15. So inaasahan po natin na magiging masaya po ito, lalo na sa ating mga kabataan. No? Magkakaroon po tayo ng mga gift giving, magkakaroon tayo ng mga palaro. So let's reserve that day for our family. So umattend po sana tayo lahat para mas masaya. The more, the merrier. Our annual family camp, meron na po tayong date. It will be on May 9 to 11, still to be done in Rizal Recreation Center. And this time, we are encouraged to save. Mag-ipon na po tayo because next year, our camp will be shouldered 100% by our attendees. So, ilang taon po tayong subsidized ng church. So, maybe next year, let's give it a chance na on our own, we can support yung ating sarili sa camp. Our presider for next Sunday will be our Kuya Perry, Engineer Perry Perez, and ang special number ang kanyang anak na si Irish. For our lunch sponsors for November, so maraming salamat po because nakumpleto po yung ating November lunch sponsors. No? And for today, ang sponsor po natin ay ang sambahayan ni Kuya Ralph and Ate Joyce Pascual. So palakpakan po natin sila ng kagandang loob. Meron po tayong mga nagdiwang ng birthday. Diyan po si Ate Presi from Canada. So Ate Presi or Tita Presi celebrated her 75th birthday. So it's a milestone. And we give back all the glory to God, of course. And nagdiwang din po ng karawan si Eric. Eric na anak ni Tita Jojo. Siya po yung kumakanta dito. Yung gwapo na maganda yung boses. For our financial report, last October 27, ang pumasok po ay 25,970.
At ang lumabas naman po ay 32,873. So maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang handog sa patuloy na pagsuporta sa gawain ng ating simbahan. So that's it for our greetings and announcement. May I call on Kuya EJ for our songs of praise and worship. Salamat EJ at sa ating worship team for the blessed worship this morning. Sa atin pong pagdako sa pastoral prayer, atin pong ilalapit sa Panginoon lahat po ng ating mga pagpapasalamat, pagpupuri sa mga nagdaos ng kaarawan, sa mga pinagpala, mga iningatan ng Panginoon, at lahat po na may mga karamdaman o nais ilapit sa Panginoon this morning. We would like to invite you na ilapit sa Panginoon sa atin sa kanyang altar ang atin pong mga puso at buhay. Before we do that, let's sing our invitation song, Alam Kong May Magagawa ang Diyos. Let's sing together. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung kayo po ay mayroong nais ilapit sa Panginoon this morning, please come and we will pray together. Kasama po natin sa panalangin natin mga kapatid sa online. So ano man po ang atin pong mga nais salamat, nais ilapit sa Panginoon. Siya po ang naisabi, lumapit kayo sa akin. So that's what we do today. Tayo pong lahat magyuko ng ulo, tayo po yung manalangin. Panginoon, ngayon pong umaga sa unang linggo ng November, aming Communion Sunday, kami po ay narito upang ipagpasalamat sa iyo ang pagkakataon to be together today. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon din na mabdalaw ang aming mga mahal sa buhay, sa kanilang mga puntod, that they are always loved, they are never forgotten, and they are eternally in our hearts. At alam namin, Panginoon, that someday in your kingdom we will have a reunion forever and ever and ever. Salamat po sa iyo pong pagsama sa amin, sa iyong pag-iingat sa amin at pagsubaybay sa amin sa nakaraang undas. Panginoon, ngayong umaga kami po ay narito upang ipagpasalamat sa iyo mga kapatid namin na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Salamat po kay Sister Pressy Jolanda sa Canada sa kanya pong 75th birthday. Salamat po sa kanyang buhay, salamat po sa kanyang mga ministeryo, salamat po sa kanyang partnership with the GNCF. Through many years, and distance is not a problem. Siya po ay encouragement, inspiration, supporter, part of everything that we do here online. Kaya po, we thank you for her life. May you give her many more years to serve you and bless people everywhere. Salamat po, Panginoon, kay EJ sa kanya pong birthday, Eric Joshua. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ang kanyang buhay ay magamit mo at dalangin po namin ang marami pang taong darating that his life will be fruitful, his ministry will be blessed, and his life will be an inspiration to us all. Thank you for such a talented servant of God in our midst. Dalangin po namin pagpalain mo siya at ang kanyang buong sambahayan. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na ginagamit mo, Panginoon, para po magbigay ng aming mga fellowship meal kapag Sunday, and today, it's Ralph and Joyce.
Salamat po, Panginoon, sa birthday ni Randolph, ang opportunity na ang pamilya ni Ralph ay makapag-offer ng Thanksgiving meal for all of us to enjoy today and the others in the coming Sundays. And every Sunday, Father, these families are so blessed, they just want to share the fellowship meal. And we thank you, Father, for such generosity ng aming mga kapatid, Panginoon, na joy nilang magbigay, joy nilang mag-share ng kanilang blessings. And every Sunday, we see and witness your beautiful, beautiful working in the life of GNCF. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na ginagamit mo po sa hindi lamang po pag-MC at hindi lamang po pagtuturo ng Sunday School, pati sa pangangaral ng salita ng Diyos. We thank you, Lord God, for such blessing of the Word of God ni EJ last week, and we can expect more in the weeks to come, that more and more of our young professional will be able to get that confidence and boldness to stand behind this pulpit and share the message of God's Word. Father, we come to you today and we pray for all of our brothers and sisters na nakatayo sa harapan. Salamat po, Panginoon, sa kanila pong paglapit upang mag-offer ng pasasalamat. Some of them, Panginoon, ay pinagaling mo sa kanilang karamdaman. Panginoon, some of them, pinagpala mo ang kanilang mga pangangailangan. Many of them, Panginoon, ay narito upang maghandog ng pagpapasalamat sapagkat kumilos ka sa kanilang buhay. And Father, please this morning, receive and accept the offering. Kung paanong nag-offer, Panginoon, si Abraham, kung paano nag-offer, Panginoon, si Abel, kung paano nag-offer, Panginoon, si Moses. Today, they offer to you their thanksgiving sacrifice. Bless their sacrifice of thanksgiving today. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, aming mga kapatid na lumapit sa harapan at meron po silang mga karamdaman. Dalangin po namin na abutin mo po sila, Panginoon, this morning, si Ka Junior, si Ate Hirang, Panginoon, si Brother Boy, si Sir Piling, Panginoon, si Ka Angel, si Ka Cosme, Panginoon, and many of us, Father, na meron pong mga maintenance, may mga iniinda sa kanilang mga katawan, Father. Dalangin po namin na mahipuin mo po sila from head to toe, na maramdaman nila ang pagkilos ng banal na Espiritu, ang kalakasan, Panginoon, ang kasiglahan, Panginoon, at ang pag-asa sa iyong pagkilos sa kagalingan at iyong pong pagpo-provide sa lahat ng kanilang pangangailangan. We pray that in the name of Jesus. In the same way, Panginoon, mga kapatid namin na hindi nakasimba sapagkat they are not feeling well, mga kapatid namin sa ibang bansa, Panginoon, na may mga karamdaman, dalangin namin na maabutin mo po sila wherever they are today in the name of Jesus. Panginoon, dalangin po namin ang mga lumapit sa harapan ngayong umaga na meron po silang mga pangangailangang financial. Hindi po kami nagsasawa na magtiwala sa iyo, ipagkatiwala sa iyo lahat ng aming pangangailangan sapagkat ikaw ang nagsabi, Panginoon, my God shall supply all my needs. And that is a promise that we stand on. My God will supply all my needs. Jehovah Jireh, my provider. God, my provider. So God, mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ngayong umaga, itinataas namin sa iyo in the name of Jesus. Katagpuin mo po sila, Panginoon. Open the doors and windows of blessings. And God, meet their needs today in Jesus' name. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang yung mga anak ngayong umaga, ang kanila pong pamilya. Salamat po sa Sunday School lesson namin kanina, how to share the gospel. Hindi lamang sa ibang tao, kundi especially sa member ng aming family. Marami sa amin, Panginoon, ay hindi namin kasama ang buong family. And we pray, Father, to open the door and opportunity that we may share the most important news of all, and that's the good news of Jesus Christ. And we pray that someday you can see the whole family coming here. Father, mother, lolo, lola, mga kapatid, mga anak, mga manugang, mga apo, and we fill this place with family, happy together, united together, serving together. That's what GNCF is all about. Families serving together. Ang dalangin po namin naman ng aming pong prayer for our families today will reach out those hearts and open them for the Lord. Dalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ngayong umaga, mga kapatid po namin na medyo mabigat ang kanilang kalooban at
may problema sa kanilang isipan, may mga alalahanin. Panginoon, hayaan mo po sa aming pagtayo sa iyong altar ngayong umaga ay iiwanan namin dito lahat ng kabigatan ng aming mga puso, lahat ng alalahanin ng aming isip, upang pag-upo namin sa aming upuan ay maghahari sa amin ang kapayapaan ng Diyos. Peace that passes all understanding. Bigyan mo po ng kapahingahan yung mga napapagal at nabibigatan sa kanilang mga pasanin. We pray that in the name of Jesus. Dalangin po namin, Panginoon, the rest of November, lahat po ng aming mga programs, lahat po ng aming mga outreach, yung pang-araw Scaldo outreach, ang po mga activities, and especially, Panginoon, we reach out towards the month of December and pray for our Christmas tree offering. Ngayon pa lang po, Panginoon, ay dinadalangin namin yung mga kapatid namin na amin pong share ng mga blessings, yung pong aming simbahan sa ministry ng pagkakaloob ng mga blessings, at dalangin po namin naman na kaming lahat ay humaharap sa isang masaganang pag-celebrate ng Kapaskuhan. At anuman, Panginoon, ang nasa puso naming lahat ngayong umaga, tanggapin mo po ng may kagalakan at nagpapasalamat kami sa iyo pong biyaya sa aming lahat. Pagpalain mo po kaming lahat in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen, Amen. God bless you all. Sabi po sa 2 Corinthians 9:6-7, "But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver." So sa mga kapatid po natin na nais maghandog ng kanilang tithes and offerings, malayo po natin itong sa harapan habang tayo ay nakakapanig ng masayang awitin or tugtugin. Thank you, Kuya EJ, for that wonderful song. Now let's prepare our hearts and mind. Let's bring out our Bible, our notebooks and pen, as we hear the message to be given by our pastor, Pastor Ted Ribo. Amen. Thank you, Aaron. God bless you. Thank you, EJ. Alam niyo po, ako ay nanonood ng message ni EJ last Sunday about Gideon. And I love it. I love it na nag-research siya tungkol kay Gideon. Meron pa siyang video presentation, beautiful. At yung kanya pong presentation, very simple, but you can see the whole story of the life of Gideon. In fact, alam niyo po, nagpapasalamat ako sa ating chairman for the series on Bible characters kasi it encourages me to research on Bible characters. Let me tell you that because of that, I know more about Gideon, I know more about Paul, I know more about John, and I know more about Abraham. Ito pong buong linggong to, wala po akong ibang nire-research kundi si Abraham. Isang linggo ko pong nire-research si Abraham. Lahat ng story niya, lahat ng mga lessons sa buhay niya. It's a beautiful thing. I think yun po ang purpose kung bakit po tayo nag-series ng Learning from the Giants of Faith. Para makita natin na ang mga giants of faith hindi laging positive.
mayroong mga challenges, may mga problema, may mga pagsubok. But in the end, they always come out victorious because God says, we are overcomers because of Him who loved us. And so, as an introduction, yun po ang ating pong topic this morning, the faith of Abraham. Isa sa mga giants of faith. In fact, yan po ang kauna-unahang mababasa natin about the lessons of faith in the Old Testament. Abraham. Because Abraham was called by God and he walked by faith. Kasama po siya doon sa may Faith Hall of Fame in the book of Hebrews chapter 11. So, if you have your Bibles with you, I'd like to invite you to the book of Hebrews chapter 11. Tayo po'y babasa mula talatang 17 hanggang 19. Ito po ay may connection din sa atin pong observance of undas and also observance of the Lord's Supper today. Let's read the word of the Lord. Hebrews 11:17 to 19. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice, who had embraced the promises about to sacrifice his son and only son. Even though God had told him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac from the dead. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na lagi ng gabay namin, liwanag namin, inspirasyon namin, kalakasan namin, nagtuturo sa amin, pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa banal na Espiritu, Panginoon, that blesses the Word of God, that the Word of God is alive and powerful. And so we meditate on the living and powerful Word of God. We listen, we study, we preach, we proclaim, we declare the living and powerful Word of God. Allow us, O Lord, to have an open mind and open heart today as we receive your words in Jesus' name. Amen and amen. Ano po ba ang alam natin kay Abraham? Kanina po, ang aming tinatalakay sa Sunday School ay si Daniel. Yan, tinatalakay namin kanina. What do we know about Abraham? Now, Abraham, as we know, is the son of Terah. Yan, mababasa niyo po yan sa book of Genesis. Si Terah po ay descendant ni Shem. Matanong niyo, sino ba yung si Shem? Si Shem po ay isa sa 3 anak ni Noah. So, maliwanag po yan sa Bible kung paano inuugat nung pong si Noah, 3 anak niya after the flood. Ito po ang naging descendants ni Shem. So, it's a blessed lineage, really. So, si Terah, ang tatay ni Abraham, si Abraham ay tinawag ng Diyos. Sila po ay nakatira sa Ur of the Chaldea. Ito po ay modern-day Iran. Can you imagine? Yan pong world na yan. From Iran. Narinig po ni Abraham ang pagtawag ng Diyos. So they moved from Ur of the Chaldeans to Haran. Haran is modern-day Turkey. Can you imagine? So they traveled from Iran up to Turkey. And then God guided them to go to Canaan, which is now Israel. And Israel is the promised land. Ano po ang mga pangako ng Diyos kay Abraham? It's very interesting. There are 7. Kung mailalagay ni Joyce, ay yung Genesis chapter 12. Joyce, can you put that there? Natutuwa po tayo sa atin pong multimedia team. On the spot, you can ask them to put a verse and they will do it.
In many churches, they cannot do that. I don't know why not. I don't know why not. But in our church, sasabihin lang ni chairman yung one word. Joyce, one word. Yung salitang, kanina yung pinapahanap niya, yung salitang envy. Yun lang sinabi ni chairman, envy. Yun na, lumitaw na yung aming key verse. So, let's look for Genesis chapter 12. Tingnan po natin yung pangako ng Diyos kay Abraham. Yan. Genesis 12:1. The Lord had said to Abram. So yun po actually ang original na pangalan ni Abraham. Abram o Abram. Alam, Diyos po nagbabago ng name. Binabago niya ang name according sa kanyang plano at layunin. So si Abram ginawa niyang Abraham, si Sarai ginawa niyang Sarah, si Jacob ginawa niyang Israel, si Saul ginawa niyang Paul. There is reason for that. A change of name because there is a change in character. There is a change in plan. So, ang sabi ng Panginoon kay Abram, go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. So, can you imagine isang araw, ikay nandun, nagsusupervise ka ng lahat ng iyong mga kayamanan? Kasi po, wealthy. Wealthy itong si Abram. Marami siyang mga livestocks, marami po siyang mga property, marami siyang mga servants. And you can imagine, he was looking around like that sa kanyang mga flocks and livestock and servants. And the Lord spoke to Abram. Na sinabi ng Panginoon, iwanan mo itong lupaing ito. Iwanan mo your father's household. Itong mga kamag-anak mo, and I will show you a land. Now, matanong nyo, ilang taon po ba si Abram nung marinig niya ang tinig ng Diyos? Now, the Bible says Abram was 75 years old. Taas nga po ang kamay ng 75 and above. Yan, ako, ang dami na. Si ma'am ay 75 na ba, si chairman. Madali pong sabihin na, I will follow God when you're young and full of energy. The truth is, I was thinking about Samuel. Ilang taon po si Samuel nung marinig niya ang tinig ng Diyos? Very young. Others would say he was only 5 years old. Kasi po si Samuel, dinala ni Hannah ng kanyang mami sa templo. Pagkatapos niyang maawat, alam niyo po yung pag-nursing baby, yung mga nag-nursing baby, nagpapadede ng anak, inaawat po yan eh. May ibang mga bata, 2 years old, naawat na. Iba naman, 5 years old, hindi pa naaawat. Di po ba, no? Nag-milk pa din. So, nung maawat na, yun ang word namin sa Nueva, maawat na, sabihin, hindi na po nagdedede yung bata, dinala na ni Hannah si Samuel sa templo sapagkat si Samuel po is a miracle baby. Marami pong ganyan sa Bible, miracle baby, na kung saan yung mga mami nila ay mga barren o baog, and yet God opened the door of their womb and put a special person in there. Marami pong ganyan. Isa na po si Samuel. So, we would say Samuel was probably maybe 5 years old when he heard the voice of God, Samuel, Samuel. Pumunta siya kay Eli, are you calling me? No, I'm not calling you, you go back to sleep. And then God says, Samuel, Samuel. You know, when you're young and you heard the voice of God, you're excited, yes, yes, yes. But when you're 75, you're retired. Lord, I'm so old na eh. Ano po ba ang mga pangarap ngayon ng mga 75 years old? Number one, siguro bumili ng rocking chair, di ba ma'am? Rocking chair, kukuya-kuya ka doon sa bahay, habang ikay nanonood ng TV o ikay nag-Facebook.
O, di ba napakasarap no? Nakakukuya-kuya-kuya ka doon, 75. Ini-enjoy mo yung mga anak mo, ini-enjoy mo yung mga pinaghirapan mo, ini-enjoy mo lahat. Ang sarap po kayang mag-enjoy ng mga blessings ng God. Parang, that's a very relaxing life. Di ba? Na-imagine niyo po ba yung very relaxing life? Na hindi kayo kailangang pumasok sa trabaho? Hindi ko lang, ma'am, kung na-imagine niya na, kailan kayong hindi kami papasok ni chairman. Hindi kami maliligo sa umaga, hindi kami magbibis, hindi kami magbibiyahe. We're just gonna sit in front of TV and rocking chair and kuya-kuya-koy all morning. Ayan. Take it easy. Take it slow. You're 75. Enjoy life. Go travel the world. Kaya natutuwa po ako, nakikita ko si chairman nasa Japan, nasa Singapore, Korea. Yan. Time to enjoy. Pero po, itong si Abraham, iba po ang layunin ng Diyos sa kanya. Grabe, talagang grabe ang lawak ng pagkatawag ng Diyos sa kanya at the age of 75. No excuses. Yeah. Hindi po siya nangangatwiran. No. God, I'm 75. No. Abram, go from your country, from your people, from your father's household, and to the land I will show you. And then verse 2, ito po ang sabi ng Panginoon kay Abram. Lahat po ito parang imposible. Nung marinig ito ni Abram, parang imposible. Meron ba kayong ganyang minsan naiisip niyo man lang na para bang feeling mo, imposible yata? Nung binanggit po sa akin ni Chairman yung kanyang napangitain, yung kanyang desire na makita yung simbahan natin na magbabago. Ang ganda ho ng simbahan natin. Pero ang kanyang desire ay magtayo ng simbahan na hindi po nakaharap dito, kundi nakaharap doon. Try to imagine that. At hindi po isang floor. Meron pong first floor, second floor, third floor. First floor po ay multi-purpose. Pwedeng parking, pwedeng fellowship hall, pwedeng classrooms, yung first floor, kaya malaki. Second floor is auditorium that can sit probably about 500 people. Yung pong third floor, ini-imagine ko, baka ano kaya yung basketball court, fellowship hall. Now, try to imagine that. Imagine niyo lang, nakikita niyo ba yon? Sabi niyo, hirap ata, ano? Kaya ba natin yung Sansa? Baka naman ikaw 21 na, hindi pa natin makita yung pako nun. But that is exactly what God told Abram. Speaking of Sansa, pagka kami nila Aaron ay nag-Bible study, nakiki-join si Sansa minsan eh. Nakiki-join siya eh. Tapos sabi niya, you tell pastor I'm gonna give him something. Yeah. Hindi ko nakakalimutan yun eh. Nung pastor's appreciation, binigyan niya po ako ng little drawing to Pastor Ibo. Ang gwapo yung nakalagay din drawing niya. May kasamang 50 pesos. Di ba? Napaka-sweet and thoughtful. Now, speaking of Abram, sabi niya kay Abram, I will make you into a great nation. Sabi siguro ni Abraham, paano kaya yon? Wala nga akong anak. Kasi po si Sarah ay baog, barren. At si Sarah is 10 years younger than Abraham, so Sarah is 60 years old. Taas nga po kami ng mga 60 years old and above. Ayan, iniintay ko magtaas si Sister Mercy saka Sister Cecil, saka si Sister Grace, saka Sister Alice. Yeah. Sister Susan. Sister Susan, birthday mo lang, di ba? You're 60? 67. Si Sarah is 60 years
65. Isipin mo, Sir Susan, magkakaanak ka pa ba? 67? Parang, paano ba yan? Imposible naman nataya. Kaya po nung narinig yun ni Sarah, yung merong angel na lumapit kay Abraham, magkakaanak ka. Alam niyo po ginawa ni Sarah? Tumawa. Natawa siya. Natawa siya na parang, posible naman yan. Exactly. Nung magsalita ang Panginoon kay Abraham, parang lahat ng sinabi ng Diyos, imposible. Parang imposible lahat. Parang yung iniisip ni Chairman, parang, posible ba yun, Chairman? You don't know my God. Pag sinabi mong imposible yan, you don't know my God. Pag sinabi mo yan kay Abraham, you don't know my God. Because God can make things happen. Can you say amen? There is nothing impossible with God. In fact, nung tumawa si Sarah, ang sinabi ng Diyos, is there anything too hard for the Lord? So ano po ang pangako ng Diyos kay Abraham? If you look at it, there are 7 you will see. Number 1, I will make you into a great nation. From one man to a great nation. Moving forward, natupad po ba ng Panginoon? The answer is yes. Sapagkat nanggaling kay Abraham ang Jewish nation, Israel. And through the ages, there are millions upon millions of God's chosen people. Even today, alam niyo po sa Amerika pa lang, there are more than 5 million American Jews. 5 million. In Israel, there's about 18 million Jewish people. And there are all over the world. In fact, the president of Ukraine, Zelensky, is a Jewish. And there are many others all over the world. So God made it happen. Second promise, I will bless you. Alam niyo po ba na some of the geniusest people in the world are Jewish? We always talk about Albert Einstein, one of the highest IQ, greatest inventor of all time. Albert Einstein is Jewish. In fact, sa Nobel Peace Prize, more than 70% of all Nobel awardees are Jewish. Yung Iron Dome and everything you see in Israel are all Jewish invention. I was reading those, hindi ko lang na take note, but they're all mostly Jewish. Jewish people are highly intelligent people. And God blessed all the children of Abraham. But let me tell you that we are also children of Abraham by faith. That's what the Bible says in the book of Romans. So si Abraham ay mayroong physical offspring, mayroon siyang spiritual offspring through Jesus Christ. So really, no one was ever blessed more than Abraham. Kung wala si Abraham, nasaan po tayong lahat? In fact, alam po natin yung story tungkol kay Lazaro at ang mayaman, di po ba? Na yung mayaman ay dinala sa Hades, sa impyerno, at sa apoy, at si Lazarus ay dinala saan? Sa sinapupunan ni Abraham. Doon siya dinala sa sinapupunan ni Abraham. And this is life after, sa kabilang buhay. Kaya po si Abraham tunay po na pinagpala ng Diyos sa buhay na ito at sa kabilang buhay. I will make your name great. The 3 greatest religion in the world has the same common root. Number 1, Judaism. Ang father of Judaism is Abraham. Christianity. Ang father of Christianity is Abraham. Doon po nanggaling yan, the whole Bible. Alam niyo po ba the whole Bible was written by Jewish people, maliban lang po isa siguro o dalawa? Mula po kay Moses all the way to John, they are all Jewish people. This is Jewish scripture.
Jesus is a Jewish Messiah. Na, hindi po siya Amerikano. Baka akala nyo si Jesus Amerikano o Arab. No. Jesus is the son of David. David is Jewish king. Kaya po napakadakila ng pangalan niya. In fact, alam niyo po ang Islam, isa din ng kanilang roots. Abraham. Kung mabasahin niyo po yung kasaysayan ni Abraham, dalawa ang anak niya eh. Si Ishmael at si Isaac. Ishmael became the father of all the Arab people, and Isaac became the father of Jacob and all the Jewish people. Kaya napaka-interesting pong pag-aralan ang buhay ni Abraham. I will make your name great. You will be a blessing, number 4. So number 1, I'll make you into a great nation. Number 2, I will bless you. Number 3, I will make your name great. Number 4, you will be a blessing. Truly, mga kapatid, the whole world ay na-bless. You know, ano po ba? Paano ba natin titingnan? There are more than 4 billion Christians in the world. Do you know that? There are about, what? 8.5 billion people in the world. More than half are Christians. So the name of Abraham is a blessing. It's a great name. Not to include the Jewish, not to include the Muslims. They are all from Abraham. Ito po ang isang bagay na pangako din niya kay Abraham. Verse number 5. Number 3. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Ito po, mga kapatid, very serious. Pangako ng Diyos kay Abraham. Ang nagpapala sa iyo, pagpapalain ko. Ang sumusumpa sa iyo, susumpain ko. Ganun po niya ipaglalaban si Abraham. Yung magpala sa iyo, pagpapalain ko. Pero yung sumumpa sa iyo, susumpain ko. Grabe, no? Grabe ang kanyang pagpapala kay Abraham. Huwag niyong, do not touch Abraham. Because if you curse him, God will curse you. If you hurt him, God will hurt you. Kaya po tingnan nyo nangyayari ngayon sa Israel. Ano nangyayari sa Hamas? Ano nangyayari sa Houthis? Ano nangyayari sa Hezbollah? Ano nangyayari sa Iran? Do not touch God's people. Do not touch the Holy Land. Because God will curse those who curses the children of Abraham. And then sabi dyan, and all the peoples on earth will be blessed through you. Gano'n po kalawak ang pagpapala ng Diyos kay Abraham. All peoples on earth, including Philippines, Malaysia, Japan, all countries in the world, they will all be blessed through Abraham. Sa pamamagitan po nino, sa pamamagitan ni Jesus na Messiah from the blood of Abraham. Kaya po tunay mga kapatid na napakahalaga sa atin. Ito pong kasaysayan at istorya ni Abraham. Now, the faith of Abraham is a simple faith. Hindi po complicated. Akala niyo po faith is complicated? No. You heard the voice of God and you believe it. That's what Abraham did. God said, iwanan mo ang iyong bayan at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. And the Bible says, and Abraham, verse 4, so Abram went as the Lord told him. So ibig mo sabihin mga kapatid, yung salita ng Diyos, tinanggap ni Abraham, sinampalatayanan ni Abraham, at sinunod ni Abraham. Very simple. Believe, trust, and obey. Believe God who spoke to you. Believe the promise of God that He gave you. You trust that God is faithful
and obey what God has told you to obey. Simple faith. And he's 75. Kanina po tama yung observation ni Aaron. Pagdating ko din kanina, marami na pong mga nandyan nakaupo na mga very loyal sa Sunday school. And they are all senior citizen. In fact, bago ka dumating, Aaron, ako pinakabata. Nung bago ka dumating. Nung dumating ka na, ikaw na pinakabata. But you know what, Aaron? They are excited about it as those of us who are young. Their faith never grows old. Never. That's what's exciting about it. In fact, ang amin pong pinag-aaralan kanina is how to share the Word of God. Ano po yung mga gospel presentation? The bridge illustration, Peace with God, Wordless Book, Evangelistic Explosion, Campus Crusade for Christ. Sinulat ko, Aaron eh. Kasi pag hindi ko sinusulat, nakakalimutan ko. Si Chairman, kabisado niya eh. Excited si Chairman na ituro itong gospel presentation at the age of 77. Iba pong mga 77 na kilala ko, Aaron, wala yung ginagawa kundi kukuya-kuya ko na lang. Ba si Ate Silang, Ate Hirang. Lagi ko nasasabi si Ate Silang, Ate Hirang. Si Ate Hirang, alam pa niya yung mga songs. Alam niyo po kasi bawat presentation may kasamang songs. Kakantahin niya yung songs. Hindi Aaron naluluma yung kanilang pananampalataya. Hindi tumatanda yung kanilang pananampalataya. Their faith is young and fresh. Alam niyo ba yung pag matanda na pero looking fresh? Tingnan niyo si Sister Lydia. Kita niyo naman, Sister Lydia, kaedad ni Chairman eh. Pero tingnan niyo naman ang hair niya. Pareho kami. Siya orange, ako violet. Sino magsasabing matanda na kami, Ja-forms pa kami ni Sister Lydia. Ja-forms kami eh. Parang nga akong, ano ba yung Korean na may violet? B12 ba yun? Ano ba yun? BTS, akala ko B12. Sorry. Now, to be fair with you ladies, hindi naman po ako nagmumurang kamatis. Nung nakalagay po sa box, black. So, in-apply ko siya black. Sabi ng wife ko, Daddy, yung buhok mo green. Hindi black eh, sabi black. The following 2 days after, naging ganyan. Hayaan mo na nga. Sabi naman nung mami ni Jam, last time I was here, sabi niya, bagay naman, Pastor, okay lang. So, I feel better. Yeah. So, they may be old, but their faith is young and fresh. Let me assure you, mga kapatid, na sa ating lahat, welcome po na magdala ng baby. Yung pong iyak ng bata is music to our ears. Di po ba, Chairman? These are all music to our ears. Aanin po natin yung church na sobrang tahimik, puro senior members ang nandun. Lalaki din yan eh. Welcome po yung nagtatakbuhan na bata. Huwag lang ho yung matanda ang tatakbo, ha? Pag bata ang tumatakbo, welcome. Pag bata ang umiiyak, welcome. Huwag lang yung matanda ang iiyak at hindi, kabilabitin nyo. Ikaw ata naulyanin na. Pero po, these are all music to our ears. Kami po mga teachers, we love kids. Lahat ng klaseng kids. Yung gumagapang na kids, yung tumatalo na kids, every kid. So mga kapatid, that's what I like about Abraham. Hindi po hadlang yung tayo may edad. O tayo parang mahina na. Hindi, kayo na nga po pagdating ko maaga sila.
Isa-isa silang dumadaan sa harapan ko. Nakaparada po ako. Nakatungkod si Ate Hira. They go to church nakatungkod, but they go to church early. Their faith is young and their faith is fresh. Sana po yun ang matutunan nating lahat. It's a beautiful thing. And then let me say this. Dumating po yung faith, I will close with this. Dumating po yung time na ang faith ni Abraham ay tinesting ng Panginoon. Hinahayaan ng Panginoon, mga kapatid, yung testing of faith kasi yun daw po ang nagpapatibay sa pananampalataya. Yun daw po nagpapa-pure. Yun daw pong gold. Sino sa inyo may gold? Yung po palang 24 karat gold, 18 karat gold, yan po pala ay level of purity. The more pure they are, the more valuable they are. At para sila maging pure, alam niyo po ano ginagawa? Pinapadaan sa apoy. Nakakita na ba kayo gumagawa ng alahas? Meron sila parang apoy. Tinutunaw nila yan. Pinapadaan sa apoy para maging pure ang ating mga pananampalataya. Para tumibay, para lumago, para mabunga ang ating pananampalataya. At yan po ang ginawa ng Panginoon sa pananampalataya ni Abraham. Balikan po natin yung Hebrews 12. And I'll close with this. Ang sarap pong pag-usapan ang buhay ng mga giants of faith. Kaya lang po talagang kulang tayo sa panahon dahil po ang hahaba ng mga kwento sa kanilang buhay. Puro magaganda. Hebrews chapter 11, beginning with verse 17, nang subukin ng Diyos si Abraham. So wag po kayo magtataka kung minsan dumadaan kayo sa pagsubok. Kasama po talaga yung pagsubok. Yun po nagpapatatag, nagpapatibay. What will it take to stop you from following God? What will it take for you to give up your faith in Jesus? Doon po masusukat. Pag ba nawalan ka ng trabaho, hihinto ka na sa paglilingkod sa Diyos? Pag ba iniwan ka ng asawa mo, tatalikod ka na sa Diyos? Pag ba ikay nabaldado na, hindi ka na magtatiwala sa Diyos? What will it take to destroy your faith? In fact, that is exactly what Satan would like to find out. How can I destroy his faith? Ginawa po niya yan kay Job. Tinanggalan niya ng mga kayamanan, lahat ng mga ari-arian, pati ang mga anak, winasak niya because he wanted to destroy the faith of Job. But nung marinig ni Job yung lahat ng mga nawala sa kanya, ang sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi po siya naggalit o nagtampo o tumalikod sa Diyos bagkus siya po'y nagpuri. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Hindi natinag yung pananampalataya ni Job. In the same way na hindi natinag ang pananampalataya ni Abraham, in the same way na dapat hindi matitinag ang ating pananampalataya kahit po tayo dumaan sa napakaraming pagsubok. Sapagkat ang pagsubok ay nagpapatibay, nagpapatatag, nagpapalago, nagpapapure ng ating pananampalataya. Ano po ang pagsubok kay Abraham? Verse 17. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya. So pananampalataya ang nag-udyok sa kanya na ialay bilang handog ang kanyang anak na si Isaac. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayumang yon ay pangako sa kanya ng Diyos. Alam niyo gaano ka-precious si Isaac? Kasi ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng anak mo, you will become a great nation. Tapos, gusto mo, Lord, isusurrender ko sa iyo sacrifice? Kasi sinabi ng God, Abraham, you sacrifice your son. You make an altar, you sacrifice your son. Ibig sabihin, gagawa siya ng altar, ilalagay niya doon si Abraham sa ibabaw, at kanyang ihahandog. Para po bang naghandog ka ng baka? Papatain mo yung baka, yung dugo dadaloy sa altar, susunugin mo. Yun ang handog sa lumang tipan. At ganun ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. Hindi humadali. Napakabigat.
kaisa-isahan niyang anak, and yet, hindi po siya nagdalawang loob. You know why? Ang sabi po dito, by faith. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the what? The promises. In-embrace niya yung pangako ng Diyos. Lord, ikaw ang tumawag sa akin. Lord, ikaw ang nangako. I will embrace your promise. I'm gonna stand on the promises of God. And you know what? Ang sabi po sa Tagalog, verse 18, na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Verse 19, naniniwala siya na kaya ng Diyos na buhayin ang patay. Verse 19, Abraham reasoned that God could even raise the dead. Kaya po ngayong November 3, I think this is a very fitting lesson. Abraham believed that God could raise even the dead. Kaya po yung ating mga mahal sa buhay, nakita ko po yung picture ni Chairman, picture ata ni Joyan, nandun, nakaupo sila doon sa may, ni E.T. Esther, nakalagay doon, E.T. Esther. I'm sure pinuntahan nyo lahat, Efren, Misael. Nandun din po ba nanay nyo? Tatay nyo nandun din lahat? So lahat yun, naupo sila doon, nagpicture sila. We embrace the promise that God will raise the dead. Someday morning, when the roll is cold, yes, I'll be there. Di ba, ang sarap ng nagsisermon EJ, tapos marunong kumanta? Yung kaya ang desire ko, yung bang magsisermon ako, tapos kakanta ko, ang ganda. Hindi na ako makakanta, pasensya ka na. When the roll is called up yonder, I'll be there. There will be a great reunion in heaven with all those we love. Tinatanong ko kanina si Cosme kung saan nilibing yung brother niya. Doon daw sa may Heaven's Gate. Alam ko doon, Odette, doon si, tama ba, Bernadette, si Capio, doon. Sa Paraiso. Yung Paraiso. Marami na akong nalibing sa Paraiso eh. Asawa ni Sister Baby, asawa ni Sister Lydia, anak ni Sister Lydia, asawa ni Sister Mercy. Paborito yung Paraiso eh. Our joy is someday God will raise the dead. We will be together. Kaya po, alam niyo po, ang mga natutuwa po ako sa ating pong tradisyon, hindi naman po tayo naniniwala na papabasbasan natin at papamisahan natin yung mga patay. Naniniwala po tayo na ang mga patay ay kasama natin sa buhay na walang hanggan. So they should always be loved and never forgotten. In fact, yun po ang ating gagawin ngayong umaga. Jesus said, "Do this in remembrance of me." Jesus is not dead. He is alive. And do this in remembrance of me. We sing that song when we were young. God's not dead. He is alive. God's not dead. So E.T. Esther is alive in heaven. Si Rick is alive in heaven. And someday we will all go to heaven. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we see Jesus. We will shout victory. Hindi po nais ng ating mga mahal sa buhay na sila'y kakalimutan. Kaya po dapat lang inaalala, do this in remembrance of me. Si Jesus, ayaw niyang kakalimutan natin ang kanyang kamatayan. How much more? Huwag nating kalilimutan ng kamatayan ng mga taong bahagi ng ating buhay. We will be there with them forever. Tinesting po ang pananampalataya ni Abraham. Hindi nagdalawang loob si Abraham sapagkat naniniwala siya ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He is faithful. He will not fail. And sure enough, nung makita ng Diyos na hindi ipinagkait ni Abraham yung kanyang anak, sabi niya, "Don't touch the child." At pinalitan niya ng handog. So instead na yung anak niya ang ihahandog, merong tupa
na nandoon, inihanda ng Diyos o yung tupa ang kanyang inihandog kapalit ng kanyang anak. Alam niyo po kung sino yung picture ng tupa? Si Jesus Christ. Substitutionary death. Isaac should have died, but God make a substitute lamb. Dapat tayo yung mamatay sa ating mga kasalanan, but Jesus took our sins. Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Jesus took our death. Jesus took our sins. Jesus gave us eternal life. So do this in remembrance of me. Tatawagan ko po ang ating pong mga predikador, ang ating pong mga elder, lumapit sa harap, habang inaawit po natin yung ating pong communion song, We Remember. Ihanda po natin ang ating mga puso sa pakikibahagi sa banal na hapunan bilang pag-alala sa dakilang sakripisyo ng Diyos para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. We'll sing the song. Do this in remembrance of me. Don't forget me. Sabi ni Rick, don't forget me. Sabi ni Itiezer, don't forget me. Sabi ni Jesus, don't forget me. As we drink this cup, we worship you. Yes, Lord. As we eat this bread, we honor you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord. Please bow your head and let us pray for a while. Father in heaven, salamat po sa isang special day today. Not only to remember our beloved na kinuha mo na, to remember those we love na nauna na sa amin, but most especially to remember Jesus na ibinigay niya ang kanyang buhay, isinakripisyo niya ang kanyang buhay as a substitute. Kung paanong si Isaac ay iniligtas sa pamamagitan ng isang tupa bilang substitute. Jesus ay tupa na substitute so that we can be saved. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga na aming alalahanin ang dugo mo na nabuhos para sa amin, ang katawan mo na nagkapira-piraso para sa amin. Tulungan mo po, Panginoon, na kami maging karapat-dapat na makibahagi sa iyong banal na hapunan ngayong umaga. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Atin na pong ipamahagi ang tinapay at katas ng ubas. Ang sabi po ni Apostol Pablo, pag tayo kakain ng tinapay at inom ng saro, ay siyasatin natin ang ating mga puso. So that's what we do. Let's be quiet, bow our head. Think about our relationship with God. Atin pong iwaksi lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod. Atin pong isuko ang lahat ng atin pong mga pagkakamali at pagsuway. Atin pong isuko ang ating isip at puso at buhay sa Panginoon this morning. Feel the presence of God. Humble yourself before God. Because this body of Christ and the blood of Christ become the presence of Jesus Christ as we remember Him in this Lord Supper, Holy, Holy Communion.
Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Na noong gabing ang Panginoon Jesus ay ipinagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang tinapay na sumisimbolo sa iyong banal na katawan na nagkapira-piraso para sa amin, Panginoon. Sa aming pakibahagi, inaalala namin ng lahat ng iyong pag-ibig, lahat ng iyong sakripisyo, alang-alang sa aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang tinapay as we take in Jesus' name. Amen. Kain po natin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay dumampot si Jesus ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Panginoon, salamat po sa iyong banal na dugo na sinisimbolo ng katas ng ubas, na nagpapaalala sa amin sa iyong mayamang kahabagan sa pagpapatawad, paglilinis. There is power in the blood. Walang kasalanan na hindi kayang hugasan at linisin ng iyong dugo, Panginoon, and we thank you for the privilege of becoming a child of God. Inaalala namin, Panginoon, na ang iyong dugo ay nabuhos hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat ng sasampalataya sa iyo, na sila man ay tumanggap ng kaligtasan at paghuhugas ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. You bless this cup as we take it in Jesus' name. Amen. Let's take it. Thank you. God bless you all. Atin pong awitin ng ating meditation song, You Alone. Kung lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon. It's our joy to go to church. We long to go to church. We long to be in the presence of God. It's our greatest privilege to be in the house of God. I was glad when they say to me, let us come to the house of the Lord. Panginoon, salamat po sa aming church, Good Neighbor Christian Fellowship. Here we find love. Here we find family. Here we find fellowship. And God, we thank you that we grow here. Dalangin po namin, Ama, na aming pong inspiration and encouragement that we get from this church will continue to grow. Pagpalain po lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, na super ang support sa lahat ng mga gawain ng church. Everywhere. Financially, physically, everywhere, Panginoon. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, they are all in, all out sa kanilang pag-ibig, pagsuporta sa gawain ng Good Neighbor. And Father, we pray, patuloy mo po, Panginoon, pasaganain ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, Father. God bless everyone in this church to the overflowing so that we can reach out to more and more people with the love of God. Salamat po, Panginoon, that you place us right here, Panginoon, sa lugar na ito because, God, we are in the middle of a community looking for hope, looking for God, and they may find it here in this place. Dalangin po namin, Ama, na sa aming pong pag-uwi, dala namin ang kapayapaan at katiyakan, Panginoon, na kami ay na kay Kristo, na kami ay may kasiglahan sa paglilingkod, na kami ay sinasamahan mo at ginagabayan mo, Panginoon. Even as we continue, Lord God, to think about those people we love na nauna na sa amin. O pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sabay-sabay po nating bigkasin ang ating commitment verse. Maging kalugod-lugod dawa ang mga salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Tayo po ay makaupo muna.